Dating NBA player at analyst na si Kendrick Perkins ang muling nagbukas ng usapin tungkol sa relasyon ni LeBron James at Kyrie Irving noong magkasama pa sila sa Cleveland Cavaliers. Ayon kay Perkins, hindi kailanman binigyan ni Kyrie ng pagkakataon si LeBron na maging big brother figure sa kanya dahil mas malapit at mas malaki ang impluwensya ni Kobe Bryant sa kanyang buhay at karera. Paliwanag ni Perkins, labis na iniidolo ni Kyrie si Kobe kaya't doon niya hinanap ang pagkalinga at paggabay na karaniwang inaasahan sa isang nakatatandang teammate. Kahit noong 2016 nang magkampeon ang Cavaliers, nananatili raw na si Kobe ang itinuturing na big brother ni Kyrie at hindi si LeBron. Dahil dito, hindi umano ganap na nabuo ang relasyon ng dalawa sa loob at labas ng court kahit pa nakapagdulot sila ng makasaysayang titulo para sa Cleveland. Ang pahayag na ito ni Perkins ay muling nagbigay kulay sa matagal ng diskusyon tungkol sa dynamics ng duo ni LeBron at Kyrie. Habang nananatiling isa sa pinaka-memorable na partnership sa NBA history ang kanilang pagsasama, malinaw na ang impluwensya ni Kobe kay Kyrie ay nagmarka ng mas malalim kaysa sa pagiging teammate niya kay LeBron. Samantala kamakailan, inalala ni Jason Kidd ang pakiramdam ng kanilang Dallas Mavericks nang talunin nila ang Miami Heat sa 2011 NBA Finals. Ayon sa kanya, isa itong taon na puno ng sakripisyo at hindi inaasahang tagumpay. Matapos manalo, aminado si Kidd na hindi nila alam kung paano ipagdiwang dahil napakasarap ng pakiramdam at tila gusto pa nilang ipagpatuloy ang paglalaro. Binalikan din ni Kidd ang Game 2 ng serye kung saan nahulog sila sa 15 points na kalamangan ng Miami. Sa momentong iyon, nag-celebrate sina Dwyane Wade at LeBron James sa pamamagitan ng shadow boxing na naging tila insulto para sa Mavericks. Para kay Kidd at sa kanyang mga kakampi, nagsilbing gatong ito sa kanilang determinasyon. Paglabas ng timeout, nagpasya silang hindi susuko at doon unti-unting lumalim ang kanilang paniniwala na kaya nilang agawin ang kampeonato mula sa tinaguriang super team ng Miami. Sa kabuuan ng serye, pinatunayan ng Mavericks na ang disiplina, tiwala sa isa't isa at kahusayan ng kanilang leader na si Dirk Nowitzki ay sapat para daigin ang star power ng Heat. Natapos ang finals sa loob lamang ng 6 na laro kung saan tinuldukan ng Dallas ang serye sa Game 6 sa Miami mismo. Si Nowitzki ang itinanghal na Finals MVP matapos magpakita ng pusong mandirigma sa kabila ng kanyang iniindang injury. Ang tagumpay na ito ay isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng NBA at nananatiling simbolo ng paniniwala, teamwork at paghihiganti ng isang koponan laban sa lahat ng nagsabi na hindi sila magtatagumpay. Samantala may breaking news, ang dating NBA guard na si Talen Horton-Tucker na naglaro sa NBA ng 6 na taon ay nasa huling yugto na ng isang posibleng kontrata sa kasalukuyang kampeon ng EuroLeague, ang Fenerbahce Istanbul, ayon sa mga ulat mula sa Basket News. Gayunpaman, hindi pa ito opisyal na napapatibay dahil hinihintay pa rin niya kung meron pang ibang oportunidad sa NBA. Si Horton-Tucker, na unang nakilala bilang isang rookie sa Los Angeles Lakers, ay nanalo ng NBA Championship noong 2020. Habang noong 2022, inilipat siya sa Utah Jazz bilang bahagi ng isang trade at naglaro doon ng 2 season bago pumunta sa Chicago Bulls noong 2024-25 season. Sa kanyang pananatili sa Bulls, nakapaglaro siya ng 58 games noong nakaraang season na may average na 6.5 points at 1.7 rebounds per game. Hoops rumors, tungkol naman sa kontrata. Walang kumpirmadong detalye, hindi pa malinaw kung ito ba ay 1 year o may halagang tinatayang $1 million. May ilang sources ang nagbanggit ng 1 year, $1 million contract. Ngunit ang pinakabagong ulat ay nagsasabing malapit nang makumpleto ang deal ngunit hindi pa ito finalized dahil umaasa pa siya sa posibleng alok mula sa NBA. Kung magpapatuloy, magiging karagdagan siya sa roster ng Fenerbahce na puno ng dating NBA players tulad nina Brandon Boston Jr. at iba pa. Ang paglilipat na ito ay maaaring maging bukas pintuan para sa kanyang European career o pansamantalang pahinga lang sa NBA habang binubuo pa niya ang kanyang laro sa ibang platform.